sama-sama tayong magiging saksi! Nagbukang ilog ang mga palayan at barangay sa Palawan dahil sa walang humpay na pag-ulang dala ng habagat na pinaiigting ng dalawang bagyo. Ang epekto naman sa Albay, bumigay ang ilang istruktura. Saksi, si Joseph Moro. Bumigay at bumagsak sa lumaragasang tubig ang bahagyang yan ng retaining wall project sa Pulangi, Albay, kasunod ng malakas na ulan. Nag-inspeksyon na ang mga otoridad sa lugar para masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Bumigay rin ang bahagi ng isang kalsada sa bayan ng Jovellar. Habang sa Daraga, nagka-flash flood kaya bumigat ang trapiko. Sa Rojas, Palawan, naakalaing ilog ang tinatawid ng lalaking ito, pero palayan yan na nalubog sa baha. Para malaman natin kung gaano kataas yung tubig na bumaha dito sa maraming palayan dito sa Rojas sa Palawan, tingnan natin si Kuya nandun sa may palayan na yan na nagmumuka ng ilog at yung tubig ay nasa abot dibdib na niya. Marami dito sa mga palayan dito, ang sabi sa atin ay yung mga palay sana ay aanihin na. Simula to Bernis. Bernis pa. Tapos kagabi lang naglalim talaga ng malalim. Hindi po kayo maglilikas. Na pa kami, nakalikas na kami. Nagbalik lang ako sa bahay ko. Kailan po yan tingin yung hupa? Tagal pa yan, baka abutin pa yan ng mga Sabado pa siguro yan. Kasi umulan pa sir, Mga ulan pa. Tuloy-tuloy kasi yung ulan. Apektado ng mga pagbaha ang abot 10,000 residente. Ang ilan sa kanila nagbabangka para makabalik sa kanilang mga bahay. Iniahon na rin sa kalsada ang mga alagang hayop. Aabot kasi ang tubig hanggang sa bubong ng ilang bahay. Maraming bahay rin ang nalubog sa baha sa Barangay Siksikan, Puerto Princesa City. Lumikas muna sa mga evacuation center ang nasa 86 na pamilya. 7 pang barangay sa lungsod ang nakararanas ng pagbaha. Apektado rin ang pagbaha ang mahigit 500 pamilya sa tourist town ng San Vicente. Nagka-landslide pa sa barangay New Canipo. Habang sa barangay Abongan sa Taytay, Palawan, umapaw na ang ilog kaya nalubog ang mga taniman. About to be harvested at sana, mga ilang weeks na lang na damage pa kasi walang masisim. Nakuha na naman ng El Nido MDRMO ang lakas ng mga alon sa dagat. Nirescue ang ilang residente ng barangay Bebeladan na isang isolated na lugar. Sa ilang lugar sa Kalasyaw, Pangasinan, hindi pa humuhupa ang naipong bahang dala ng habagat ang nagdaang bagyong Enteng. Pangamba ng mga residente baka magpabahari ng bagyong Hener. Hindi muna nila ibinaba ulit ang mga gamit na dati nilang iniakyat sa mataas na bahagi ng kanilang mga bahay. Baka na naman tumaas. O di aakyat na naman kami sa taas. Sa Dagupan City, iniakyat na rin ni Medina ang mga gamit sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Lampas tuhod na kasi ang tubig sa loob. Mahirap. Kasi lahat itataas po. Tapos hindi kayo makagalaw yan masyado. Sumabay pa ang high tide sa ulan at apektado ang mga barangay malapit sa Pantal River. Ayon sa CDRMO, 2 araw nang umaabot sa 1.2 meters ang tide level sa lungsod. Ang pinaka-concern natin for this week will be yung high tide natin. So possible din, it's because meron tayong gale warning din. 2 hours, bababa at bababa, just like kahapon din. Nakataas pa rin ang no sailing, no swimming at no fishing policy sa lungsod. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Pulasan at tatawagin na itong bagyong Helen. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, pati na sa Panay at Negros Island. Halos buong Luzon na ang uulanin sa pagsapit ng hapon. Kasama na rin ang Northern Luzon, Samar at Leyte Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Soc-Sargen at Davao Region. Matitinding ulan ang inaasahan sa ilang lugar lalo na sa Luzon at Western Visayas, kaya maging alerto po sa mataas na banta ng baha o landslide. Malaki rin ang posibilidad na maging maulan sa Metro Manila bukas dahil sa habagat, kaya mga kapuso, maging handa po. Bago sa saksi, mahigit 600,000 pisong halaga ng shabu ang nasamsam mula sa 2 dayuhan sa Pasay. Ang isa sa kanila, dating Pogo worker at ang hinihinalang parokyano nila, mga dati ring nagtatrabaho umano sa Pogo. Saksi, si Nico Wahe.
Sa parking lot ng isang mall sa Pasay City na corner ng mga otoridad ang dalawang foreign national na ito na umano'y nagbebenta ng hinihinalang shabu. You are arrested for violation of RA 9165. Isang Malaysian at isang Chinese. Ayon sa Southern Police District, target ng operasyon noong una ang Malaysian national na kinilalang si alias Singh. Based dun sa ating confidential informant, siya talaga yung malakihang nagbabagsak sa kanyang mga kapwa Chinese, ganun din po dun sa mga Nigerian nationals na nakatira dito sa mga condo units sa Pasay at sa Parañaque. Sa pamamagitan daw ng kanilang informant, napasok ng mga otoridad ang grupo ni na alias Singh, kaya nakapagkasa ng buy-bust operation. Kagrupo raw ni alias Singh ang Chinese national na kinilalang si alias Chen, na kasamang naaresto sa operasyon. Ang ating upline, kumbaga, nitong si Malaysia national ay isang Chinese national. So, pwedeng magkakasama lang din sila, kaya sila parehong nakuha. Sabay silang kumuha dito sa kanilang upline na Chinese national. Kaya pareho silang nalambat nitong ating mga operatiba. 100 grams na may street value na 680,000 pesos ang nasabat sa dalawang foreign national. Ayon sa SPD, dating POGO worker si alias Singh. Since nitong in-announce nga na ibaban na yung mga POGO dito, so parang nagpalit sila ng linya ng trabaho. Kung kanyang pinasok yung pagbebenta ng illegal na drugs. Karamihan din daw sa kanyang mga parokyano ay dati ring POGO workers. Inaalam ngayon ng SPD sa Bureau of Immigration kung may mga kaukulang dokumento ang mga naaresto para manatili sa Pilipinas. Hawak ngayon ng Pasay Police ang dalawa na sinusubukan pa naming kunan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.